Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na ba ito? Libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung po today's video. Asawa ni Harry Roque, sibak o tanggal sa pwesto sa gobyerno ni BBM. Ayan guys, yan ang mainit na balita ngayon na kumakalat sa social media. So, naglabas kasi guys ng statement itong Presidential Communications Office. So, sabi dito, PBBM appoints Doria Velarde as acting member, Pag-ibig Board Trustees. President Ferdinand R. Marcos Jr. has appointed Maria Lourdes D. Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of the Home Development Fund o Pag-ibig, representing the private employer sector. Doria Velarde replaced Myla R. Roque, the wife of former presidential spokesperson o spokesman Harry Roque. Yan guys, yan ang mainit na balita ngayon. So, yun na nga guys, kasi nga marami nagsasabi kasi nga naman ito palang asawa ni Roque, matagal nang nandiyan sa gobyerno. Hindi naman sobrang tagal pero nag-start pala ito noong 2017. At ito inappoint ni ex-president Digong Duterte. Siya pala yung nag-appoint na. So, imagine, di ba guys? Si Harry Roque, spokesperson na, tapos ang asawa niya kinuha rin pala. So pareho pala silang nasa gobyerno. At nag-start siya noong 2027, yun na nga, kay Duterte appointed to. So, alam nyo, yung mga ganitong Board of Trustees, matataas guys. Matataas ang sahod nito sa gobyerno. So, ito kasing si Harry Roque, sinasabi nga ng iba na wala nga namang kadesa, di ba? Kasi nga naman, may asawa pala siyang nagtatrabaho sa gobyerno. Actually, kahit ako guys, hindi ko alam na may asawa pala itong si Harry Roque, di ba? Kasi sinasabi ng iba, bading daw. Sa pananalita, makita naman natin. Pero siyempre, may mga ganun naman talaga guys na may asawa na tapos may anak na. Parang sila OG Diaz, di ba? May bading siya pero may asawa siya. So, wala na tayong kinalaman doon sa kanyang sariling gender. So, yun na nga guys. Wala kasing delikadesa itong si Harry Roque. Alam naman natin na noong 2022, sumama ito kay BBM, di ba? Bilang unit team na nakisama siya sa ticket nila noong 2022. Tapos yun na nga, natalo siya. After 1 year ng election ban, di ba may election ban yan? Nung hindi na ma-appoint itong si Harry Roque, at yun na nga, dahil hindi siya na-appoint at nagkakagirian na nga nung si Sara at saka itong si Martin Romualdez, yun na, nagsimula na guys. Wala nang tigil sa kakabatikos. Una, ang binabatikos lang nga itong si Martin Romualdez. Pero kalaunan, hindi na sa lalo tumigil guys. Di ba? Itong si direkta na kay BBM. So, banat ng banat. Sige lang, di ba? Alos 2 taon yan. So, dahil dyan, nagpalabas din ng memo itong presidente natin. Sabi dito guys, all presidential appointees under performance review palace. Yun guys, yan ang nilabas na chinecheck na nila o nire-review yung mga appointees ng mga dating presidente. So, si Digong na, diretso na tayo, guys, di ba? So, sabi dito, Manila, Malacanang is currently conducting a performance review of all incumbent presidential appointees to make sure that they remain qualified to hold that respective positions. So, yun. Actually, yung nilabas na yan na presidential appointees na under performance review, kasama na dito yung magsasubmit sila ng NBI
kuha ng clearance sa ombudsman. Kasi nga baka may mga kasong anomalya, di ba? At saka yung civil service, meron kasing na-appoint na kahit hindi pasado sa civil service dahil appointee sila, okay lang. Kasi nire-require talaga yan pagka nasa gobyerno ka, kailangan meron kang civil service. So yun na nga guys, 'di ba? So kaya ngayon ito sinasabi nila nga lang nila na baka loyalty check na to. 'Di ba? Dahil nga nagkakagirian na ang mga Marcos at Duterte. Baka nga naman nagiging spy na yung mga naging bata ni Duterte na inupo dyan sa pwesto ni BBM. Kaya nga winawalis nila, nililinis nila guys. Sinasala na nila ng mabuti kung sino ba talaga yung mga BBM at mga Duterte. Kasi ito, nag-start of February 2013 pababa hanggang papunta doon sa 2016 na appointees ni Duterte. So sabihin natin na may halong politika na rin to dahil nga di tumitigil itong si Harry Roque, di ba? Lalo na nung hindi pa suspended yung yung SMNI, dito siya laging nagsasalita. Talagang batikos siya ng batikos, kaya ngayon nasampulan siya. Ang tanong dito, sino kaya ang susunod? Di ba? O pwede bang si Sara baka sumunod dito dahil nga ang nangyayari parang kay Harry Roque, di ba? Si Harry Roque batikos ng batikos sa gobyerno, tapos yung asawa niya nagtatrabaho pala sa gobyerno. Ito namang si Sara, di ba? Although hindi naman sa personal na bumabatikos dahil alam naman natin sinasalba pa ang pagiging friendship nila o BBF ni Apo BBM na sinasabi niya, pero yung kapatid niya si Baste, di ba, pinare-resign nitong si Marcos. Ito namang si Duterte tinawag na bangag at addict itong si BBM. So out of delicadeza, sabi nga ng iba, dapat mag-resign na si Sara. Magapat hindi siya yung nagsasalita niyon, pero pamilya niya kasi ito eh. Napakahirap ata, di ba? Nang tatrabaho ka sa gobyerno, yung mga kapatid mo, binabatikos yung gobyerno. Kaya parang ganito kay Harry Roque, di ba? Batikos ng batikos kay BBM sa kanyang gobyerno, tapos nagtatrabaho pala itong kanyang asawa na itong si Myla Roque. So, yun na nga guys. Abangan natin, di ba? Ang susunod, kung sino kaya. Ito na, nagsimula na sila, sinampulan na nila itong asawa ni Harry Roque. Kaya yung iba, sasabi nga nila, mag-resign na kayo habang may panahon pa kaysa sa masisibak kayo. Tama nga naman, di ba guys? Mas masakit kasi kung masisibak sila. Pero kung wala namang ginagawa, di ba? Kahit appointee siya ni Duterte, okay naman, wala magiging problema. Pero may memo na kasing lumabas na kailangan nilang mga subject for review ang kanilang posisyon. So kaya guys, ano sa tingin nyo? Umpisa ba na to? Umpisa na ba ito ng pagwawalis ni BBM sa mga kumukontra sa kanya, di ba? Yung mga bumabati ko sa kanya, lalo na may mga relasyon para kaya ni si Roque na asawa niya pala ay nasa gobyerno. So yun na guys, kayo na balang umusga kung para saan nga ba talaga itong review na to o loyalty check lang para malaman nila kung sino yung kakampi sa kanila at kung sino yung nag-i-spy o kaaway nila. Alright guys, hanggang dito na po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.